Napag-usapan kamakailan sa pulong ng Uplift Committee sa Malacanang na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kalagayan ng supply ng langis at pagkain sa bansa. Sa palace briefing, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na tumaas sa 54 na araw ang buffer stock ng langis mula sa dating 52 araw. At napag-usapan din po ang malawakang rollback sa presyo ng diesel. Batay sa ulat ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sapat ang supply ng bigas, manok at baboy sa bansa hanggang sa katapusan ng taon. Matatandaan na noong Marso 24, nilagdaan ni Pangulong Marcos ang Executive Order No. 110 na nagdedeklara ng State of National Energy Emergency dahil sa umiiral na tensyon sa gitnang silangan. Pinahihintulutan ng kautosang ito ang Pangulo na magdeklara ng kritikal na kakulangan sa enerhiya at ipatupad ang Fuel at Energy Allocation Plan, pati na rin ang mga hakbang sa pagtitipid ng enerhiya. Bahagi rin ng EO ang pagpapatibay sa uplift bilang kabuoang estratehiya ng pamahalaan upang tugunan ang epekto ng krisis sa enerhiya. Hinikayat ni Castro ang publiko na bisitahin ang opisyal na website para sa kumpletong detalye ng mga programa ng pamahalaan kaugnay ng energy emergency. Tinalakay din sa Uplift Committee ang planong gawing batas ang Uplift Bill upang mapahusay ang paggamit ng pondo ng pamahalaan. Ipinaliwanag ni Castro na layunin ng panukala na alisin ang 2 taong pagbabawal sa pagsasama sa panukalang pambansang budget ng mga item na idineklara bilang ipon o savings. Bukod dito, magtatakda rin ang panukala ng listahan ng mga programa, aktibidad at proyekto na maaring pondohan mula sa mga nakalaang budget. Layunin din itong bigyan ng kakayahan ang pamahalaan na magamit ang unreleased appropriations at unobligated allotment mula sa fiscal year 2025 GAA at ang unreleased appropriations mula sa fiscal year 2026 GAA. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Cresiding Catarong, SMNI News.